Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Magkakaroon na naman ang harapan itong si Moira at itong si Lynette. At dito naman na inaasar ni Lynette itong si Moira na hayaan na lamang daw na mag-enjoy itong si Moira at magbakasyon. Baka ito na daw ang huling araw ng kanyang kasiyahan. At dito naman naasar itong si Moira sa mga sinasabi dito ni Lynette. Samantala, gusto nga dalawin ni Moira itong si Don Pepe upang makita niya ang sitwasyon kung ano na nga ang kalagayan nito. Kaya agad na pumasok itong si Moira dito nga sa kwarta ni Don Pepe. At ang sumunod naman ay ang kanya anak na si Zoe. At dito naman na sinasabi ni Moira at ibinobulong dito kay Don Pepe na namimiss niya daw itong matanda. At mamaya-maya ay nagbukas ang pinto at dito naman dumating itong si Zoe. Laking gulat ang mag-ina nang bigla nga nagkamalay at nagising na itong si Don Pepe. At pagtanto na may tao nga sa loob ng kwarto at dito nagtanong itong si Don Pepe na kung sino ang mga ito dahil hindi niya nga ito natatandaan. At dito naman nagulat itong si Zoe na hindi siya kinakilala ng kanyang lolo Pepe at ganoon din ng kanyang ina. Isa lamang ibig sabihin nito na may amnesia nga ngayon itong si Don Pepe. Samantala, tuwang-tuwa naman itong si Lynette na makakasama niya ang kanyang anak papuntang Japan. Dahil sa sorpresa na ibinigay nga ni Carlos dito kay Lynette nang sa ganon ay makabawi nga ito dahil sa nangyari sa kanilang dalawa na nagkaroon nga na sinasaktan ni Carlos itong si Lynette at dahil gusto niya na hindi nga magalit ng husto itong si Lynette sa kanya, kaya agad nga gumawa ng paraan itong si Carlos nang sa ganon ay mapawi naman ang inis ni Lynette dito nga sa kanya at hindi nga naituloy ni Lynette na magsumbong dito kay Annalyn kung ano nga ang tunay na ugali dito ni Carlos Benitez. Dahil inunahan na nga ni Carlos itong si Lynette na magsabi dito kay Annalyn na kung ano ba talaga ang nangyari kung bakit natalsikan ng bubog itong braso ni Lynette. Samantala, napag-alaman naman ngayon ng mga kapulisan na itong kotse na hindi daw pagmamayari ni Moira dahil iba daw ang nagmamaniho nito at ito na nga si Miss Nerissa Sandoval. At nagulat itong si Giselle dahil nakita niya at natatandaan na minamaniho nga ito ni Moira bago nawala itong si Don Pepe. At dito naman na sinabi ni Giselle sa mga pulis na kinakailangan nila imbestigahan kung ano nga ang kinalaman dito ni Nerissa sa nangyaring kidnapping dito sa ama ni Giselle. Kaya agad nilang pinuntahan ito sa bahay at pinanampot itong si Nerissa. At nagulat naman itong si Nerissa na kung ano daw ang ginagawa ng mga pulis. At dito na sinabi ni Giselle na nalaman na nga nila itong kotse ni Nerissa ang ginamit nung kinidnap nga itong si Lolo Pepe. At dahil dito, nagpupumilit itong si Nerissa na wala daw siyang kinalaman sa nangyaring kidnapping at hindi daw siyang nagmamaniho ng kotse na yon sa araw ng kinidnap ito si Don Pepe. Mapipilitan na rin kaya na magsabi ng katotohanan itong si Nerissa dahil naipit na rin siya dito sa sitwasyon na pinagbibintangan na nga siya dito ni Giselle at baka makulong pa nang wala sa oras itong si Nerissa kaya kinakailangan niyang ilaglag itong si Moira nang sa ganon ay mapaimbestigahan itong si Moira. At tama nga ang kutob dito ni Giselle na may kinalaman talaga itong si Moira sa nangyaring kidnapping at baka nakipagsabuatan daw itong si Zoe sa kanyang ina. Kaya yan naman ang ating naiisa sa pagkabangan maya-maya mga kapuso kung ano nga ba magiging kahinatnan dito sa mga plano ni Moira dito kay Don Pepe. Yan lang po at marami pong salamat.